Gandang araw at magandang araw. Ayan. Sa harap ninyo ang Honda Wave 110 na binaklas ko. At i-recondition ko yan. Basic lang naman ang recondition at pagre-recondition. Ang iba kasi mechanical ay masyado ng ang tawag dito, maselan, kaya sa mga ano na yun gagawin. Ang reconditioning na gagawin ko dyan, yun sa preno, dahil ito pumapakat ito eh. Meaning nag-i-stack up siya. So yun ang gagawin ko. Kaya binaklas ko yung gulong kahapon pa yan. At yan, ito yung front wheel na kailangan linisan itong hub niya. Dahil ang tagal nang hindi namin nagamit. Pangalawa, yung kadena, nag-stack up na yan eh. Nag-stack up meaning to say matagal na siyang hindi nalangisan, so lilinisan ko muna yan. Unfortunately wala akong gamit yung para dito. Ito meron ako pero malalaki yung size nya, number 8 ang size ng tornilyo niyan, kaya hindi ko siya mabubuksan para malinisan ko sana dito. And pangatlo, nung nabuksan dito, nakita sa preno yung ito yan, yung spring ng brake shoe ay bumigay, kaya matagal probably baka matagal na itong may sira, bumigay dyan, kaya lilinisan to and then papalitan yung brake shoe. Nadali na yun, buti na lang naagapan pa. Ayan. Kailangan yan, napakaselan po ng preno, lalong lalo na pag ibabiyahe mo sa kabundukan tayo, kailangan yan. Kaya maya lilinisan ko rin ito para maganda yung takbo niya, yung kondisyon siya sa takbo niya. Diba? Hindi ko na binidyoan kahapon yung pagbaklas kasi hindi naman nagaano mahalaga yan. Sayang itong ilaw at okay pa naman ito. Ang problema siguro sa wirings ito. Ipapatingin ko na lang to sa mga nagwa-wirings ng ilaw. Kasi actually gumagana pa ito. Malakas pa ito. Pinagawa ko pa ito dun sa malayo eh. 2 years ago. So halos 2 taon na rin itong ilaw na ito. At 1 taon mahigit lang siya nagamit. At kung makikita natin kapag marami ito ang sa wave, dahil yung fairings nga malinis sa labas, dating sa loob. So ang ginawa ko lang dyan kahapon, kagabi, in-rush ko. Diba, pwedeng galawin ng iba dyan baka hindi na gumana eh. Diba? So ngayon, maglilinis muna ako yung mga dapat linisin. Yan, ito yung sa brake pad sa harap, ito yung lilinisan ko. Anuhan ko sa gasolina kasi iba kinakalawang na eh. Ito yung sa brake lever. Ayan siya. So kailangan linisan. Malinisan siya para hindi siya pumakat-pakat. Magamit pa. So yun lang. Muna. Mamaya na ulit ang update. Okay. Hello guys. So ito ay part 2 ng reconditioning ng Honda Wave. At actually nagamit na nga to. At nakita na kung ano yung source ng lagitik dito sa sprocket niya na maliit. So okay naman ito. Kung ano natin dito, mahigpit pa siya eh. Hindi siya yung magalaw, hindi siya maluwang. At ang nakita natin sa sprocket niya ay ito, ang sprocket niyang maliit. Ayan, nilinisan ko siya at kitang kita, makikita po natin ng maigi hindi na worthy kasi may mga bungi na at hindi ito napansin. Ayan ito na yung isa, may putol ng isa, pudpud na eh, ibig sabihin matatalim na siya, malapit na to, kaya palitin na ito. Buti na lang ito yung dahilan ng paglagitik niya, naglalagitik siya kasi yan nga, pudpud na yung ibang ito yun, tapos mapapansin nyo tabingi yan, tabingi siya, tapos yun, ito pa bungi pa yung isa. Ayun, so yan, hindi siya ulit magagamit
So kailangan kapag ganun ang sprocket natin, kailangan siyang palitan ng buo. Sprocket doon na maliit, nakalagay doon. Itong sprocket na malaki, at saka yung kadena. Hindi mo kasi pwedeng palitan ng isa lang. Set yan. Para hindi madaling masira kung ano yung napalitan. At least pantay sila bago lahat. So ganun yun. So another, syempre mag-budget tayo dyan. Pero hahanap tayo ng source ulit kung saan. Buti na lang yun. So sa ngayon, ganyan muna siya. Tenga muna ngayon din sa labas. So, salamat sa inyong panonood.